Talagang hindi na tayo gusto sa leader natin ngayon. Oh, kung hindi kayo lalabas, kami lang dito. Wala tayong magawa nito. Saan pa kayo galing? Sa Cagayan de Oro. Mindanao, CDO. Mindanao, Cagayan de Oro City. So, sir, ba't nandito kayo ngayon sa EDSA rin sa Manila? Siyempre, dito ako para sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Hindi lang ang taga Luzon ang magawa ng pagkakaisa, kundi pati kami taga Mindanao. Handa kaming makipagkaisa sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yun lang, nandito ako para sakripisyo na itong presidente ninyo ay kailangan bumaba na sa kaniyang trono. Oh. Yun lang. Kaya nandito ako. Panawagan ko yun. Naglakbay ka pa. So, gaano katagal? Anong sinakyan mo papunta rito? Tricycle lang ako. Galing Cagayan de Oro. Kumbaga, cutting trip. Sakay-sakay lang. Hindi. Tricycle talaga. Diretso? Oo, didiretso. Ang tricycle ko ngayon ay nandyan sa Quiapo. Oh. Doon ko iniwan sa galing Juan. Kasi hindi man madala dito. So, mula Mindanao pala, tricycle ka nga dito. Oo. Ang galing Para lang makadalo dito sa rally. Para lang makadalo dito. Yun lang ang purpose ko talaga. Tapos may panawagan kung ano yung nasa salubin mo. Siyempre, ang panawagan ko talaga ay dapat kung hindi siya makapal ang mukha niya, kung hindi pa yan bangag, matagal na yan umalis sa pwesto. Kagaya ni Presidente Estrada, Irap. Dahil hindi man yun bangag. Pag isang sabi ng mga sambayanang Pilipino, baba na, ano ba yun? Si Irap? Bumaba agad. Pero itong bangag na presidente ninyo, hindi bumaba. Kasi bangag na nga Di ba, napanood niyo po ba yung mga sinabi kagabi ni Senator Amy Marcos? Oo, narinig ko lahat. Ano pong opinion niyo? Ang opinion ko lang po ay ganito. Ang sabi ng ganyang magulang ay talagang napaka-kuwan sa akin dahil kapag kapatid mo dapat hindi mo yan ibisto or ipagkuhan, pero dahil sa kaniyang kuwan, biro mo doon sa Malacanang, kung totoo man yan, ginawang drug din ng Malacanang, paano na yan? Paano na yan, kapatid? Ikaw na Pilipino, kayo na mga Pilipino ngayon, pag ganun kayo, talagang bibigil talaga kayo. Pero kapag hindi kayo ganun, Duterte pa rin tayo. Yung kwan ko. Solid yan. Solid ito. Galing ng Mindanao. So, anyan sir, ano pong naramdaman nyo ngayon na ayaw bumaba ni Bongbong? Kung ayaw niyang bumaba, hindi natin hawak yun. Sa kanya na yun. Pag ayaw niyang bumaba, dipindi na lang yun sa mga kapatid natin na mga kababayan natin na mga Pilipino. Kahit ano pang sabihin ni Bongbong, ni BBM, kung maniwala sila, kasi maraming Pilipino ngayon na nagkahirap-hirap na, lalo na sa Mindanao. Kami doon. Dahil sa itong sitwasyon na ito, apektado ang aming pamumuhay doon sa Mindanao. Iwan ko lang dito sa inyo, sa Luzon at sa Visayas. Kung okay ba kayo dito? So sir, di ba taga Mindanao kayo? So si Tatay Digong ay taga Mindanao. So bilang taga Mindanao sir, paano nyo po malalarawan ng isang Rodrigo Duterte? Ang Rodrigo Rua Duterte, ang ating tatay,
Digong. Talagang yun ang pinakamaganda na nangyari sa Mindanao. Malaking improvement doon. Na-scam lang tayo dito sa bangag na presidente ninyo dahil sinabi niya ituloy ang adikain ni Tatay Digong. Tapos ngayon, paano niya hindi man yan tinuloy? Yun ang napaka-kuhan talaga. Hindi namin matanggap. Kasi na-scam kami. Sulit pala lahat kami doon. Sulit BBM kami noon. Ako pa ang numero 1 na nangampanya na bangag na yan kasi hindi namin alam bangag pala yan. Ibig sabihin sir, naniwala at nagtiwala kayo sa mga sinabi niyang itutuloy yung mga nampisa ni Tatay Digong. Oh, yun! Na-scam kami. Akala namin tuloy ang laban kasi both tandem Sara Duterte at BBM kasi yun. Oh. Yun na kung hindi lang kami na scam, talagang iwan ko kung ano na mangyari ngayon sa Pilipinas. Siguro tuloy-tuloy na ang improvement. Pero ngayon, talagang ang ekonomiya natin ay na ganun talaga. Exact. So anong nararamdaman niyo ngayon sir? Naramdaman ko mabuti nga nandito ako kasi nakita ko yung mga kababayan natin dito. Kahit hindi lang sa paningin, pero nakita ko na talaga bukal sa kanilang puso at damdamin na ipaglaban talaga ang itong buwan na ito. Ito yung Corruption. gobyerno natin na bangag. Kasi pag may bangag, mahirap tayo doon. No. Yun lang ang masasabi ko. Tingnan natin kung bababa ba siya o hindi. So, hanggang kailan kayo dito sir? Depende lang kung mayroong kababayan natin dito na magsakripisyo. Ako rin, magsakripisyo din ako dito para lang sa ikabubuti sa ating bansa. Kasi may kanta kasi nung si Imelda Papin na kailangan magkaisa tayo for our country, for our freedom, for our children, and for our future. Yun lang nga pa. Kanta yan ni Imelda Papin, magkaisa na tayo. Yun lang ang importante. Kapag hindi magkakaisa, kasi nakuan ko na nalaman ko yung iba kanina, BBM pala. Akala ko, sulit sila Duterte. May lumalo? Oh, mayroong BBM dito. Sabi niya, hindi ako magpakuan kasi BBM ako. Oh, talagang humahalo sila sa nakikipagkuan sila. Anong purpose kaya nila ba't sila umahalo sa mga Duterte supporters? Iwan ko, hindi ko masabi yun kung bakit sila sumali. Pero sa akin lang, ang pagkakaisa ay dapat kung tunay tayong Pilipino, dapat magkakaisa tayo para sa ating inang bayan. Yun lang po. Ayan sir. Mensahe na lang sa ating mga kabayan sir, kung ano yung gusto nyo sabihin. Okay, ang mensahe ko po ay ganito, mga kababayan, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ay taga Mindanao, Cagayan de Oro. Ang mensahe ko lang po sa inyo ay dapat kailangan lumabas tayo at mag-isa para ipakita natin ang ating pwersa na talagang hindi na tayo gusto sa nag-leader natin ngayon. Kung hindi kayo lalabas, kami lang dito. Wala tayong magawa nito. Yun lang. Thank you sir. Okay. Ingat.